Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 71. Isang pagpupulong sa gabi. Sino ka lang? Nang marinig ang mahinahong boses ng batang babae na ito, walang magawa ang taong nakasuot ng itim na balikat. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahang umalangaw ang isang may edad na boses. Naniniwala akong nakita mo na ako sa bahay ng Shao Clan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga Snow White na binti, lumibot ang tingin ni Zon-Er sa paligid. Bigla niyang tinanong sa mahinang boses. Bakit ka pumunta sa GLI Clan? Pinagkatiwalaan ako ng isang tao upang ayusin ang ilang gulo. Pinagkatiwalaan ng isang tao. Nagmamadaling tanong ni Zon-Er, na pinaikit ang kanyang mga mata. Ito ay isang bagay na hindi ko ibunyag. Ikanaway ni Yao Lao ang kanyang mga kamay at sinabing. Pero gusto kong malaman. Na may mahinang ngiti sa kanyang napakagandang mukha, lumundag si Zon-Er. Parang lumutang ang katawan niya sa himpapawid. Sa kanyang daliri, mabilis na nabuo ang isang umiikot na maputlang gininto ang apoy na may matulis na gilid. Hihihi. Maliit na babae, alam kong napakalakas mo ngayon ngunit hindi iyon sapat para pigilan ang matandang ito. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Nagtaas ng kilay si Zon-Er ngunit hindi siya nagsalita. Itinaas niya ang kanyang daliri, dahilan upang patuloy na lumilitaw ang ilan pang umiikot na golden flame blades. Nang makitang ayaw sumuko ni Zon-Er, sumakit ang ulo ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Muling bumantong hininga, walang magawang sinabi ni Yao Lao. Hindi ko gustong makipag-away sa iyo. Kung nasaktan kita ng hindi sinasadya, ang taong iyon ay madudurog ang puso. Sige. Natatakot ako sa iyo. Ngayon, may isang taong hanggal na nagsamantala sa isang batang babae na pinahahalagahan ng ibang lalaki. Kilala pala ako ng lalaking ito kaya ako ay hiniling na gumawa ng isang gawain. Nako, sa tingin mo ba madali para sa isang matandang tulad ko na tumakbo sa buong lugar sa kalagitnaan ng gabi? Bahagyang kumurap ang mahahabang pilak mata ni Zon-Er, unti-unting namula ang kanyang magandang mukha. Pinisil niya ang kanyang kamay at dahan-daang nawala ang mga flame blades. Nakatingin sa itim na nakabalabal na lalaki, sinabi niya na may malapad na ngiti. Tulad ng inaasahan. May relasyon ang matandang Ginoo at senior brother Xiaoyan. Hihihi, napakabilis na pagbabago ng paraan ng pagharap mo sa akin. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Natatakot ako na nahulaan mo na ang relasyon namin ni Xiaoyan matagal na ang nakalipas. Noong nakaraan, ito ay isang hula lamang na hindi ko matiyak. Nakangiting umiling si Zon-Er. Yumuko siya kay Yao Lao habang nasa himpapawid at sinabi. Bagaman hindi ko alam ang background ng matandang Ginoo, naniniwala ako na may kinalaman ka sa pagtanggal ni Senior Brother Xiaoyan sa kanyang mahinang sarili mula noong 1 taon. Bahagyang tumawa si Yao Lao, hindi itinatanggi o kinukumpirma ang kanyang pagsasama. Sa kanyang magagandang mata na nakatitig sa lalaking nakabalabal na itim, matamis na ngumiti si Zon-Er at bumulong. Ano man ang orihinal na motibo ng matandang Ginoo sa paglapit kay Senior Brother Xiaoyan, sana ay wala kang ibang intensyon sa kanya. Titingnan ni Zon-Er ang sinumang nagbabanta kay Senior Brother Xiaoyan ng may galit. Maaaring napakalakas ng matandang Ginoo ngunit maniwala ka sa akin, may kakayahan akong magsabi ng mga ganyan. Anong malakas na babae? Nang marinig ang bahagyang pananakot ni Zon-Er, natigilan si Yao Lao habang nagkomento. Ang tanging hiling ko lang ay ang Senior Brother Xiaoyan ay hindi malinlang at masaktan ng iba. Na may bahagyang ngiti, muling yumoko si Zon-Er kay Yao Lao at sinabing. Gabi na, kailangan ko nang umuwi. Sana hindi mo sasabihin kay Senior Brother Xiaoyan ang nasaksihan mo ngayong gabi. Panigurado. Wala akong babanggitin kahit isang salita. Tumanggaw si Yao Lao. Sa loob-loob niya, pabiro niyang dagdag. Kasi nasaksihan na niya ang lahat. Nang marinig ang tugon ni Yao Lao, ngumiti si Zon-Er. Saktong pagtihit niya ng katawan ay biglang lumitaw ang isang berdeng anino. Matapos matigilan sandali, inabot ng maliit na kamay ni Zon-Er at iginuhit ito sa kanyang mga palad. Nagulat si Zon-Er habang nakatitig sa bote ng jade. Inilipat niya ang kanyang tingin sa lalaking nakaitim na balabal. Kapag gumamit ka ng isang lihim na pamamaraan,
malamang na mahina ka sa mga susunod na araw. Ang bote na ito ay naglalaman ng energy replenishment powder. Itago ito at mabilis na gumaling. Kung hindi, may masasaktan na makita ang iyong masamang hitsura. Walang pakialam na sabi ni Yao Lao. Nang marinig ito, namula ang maliit na mukha ni Zun-er. Dala ang bote ng jade sa kanyang mga kamay, nagpapasalamat siyang tumango sa itim na nakabalabal na lalaki bago bahagyang idiniin ang kanyang mga paa sa hangin. Mabilis na bumaril ang katawan niya sa dilim at nawala sa paningin. Nakatayo sa rooftop at pinagmamasdan ang nawawalang figure, biglang huminga ng malalim si Yao Lao at mamulong. Noon, nang palihim kang pumasok sa kwarto ng babae at kakaibang may naisip na walang kwentang ideya ng pag-init ng mga daluyan ng dugo, hindi mo sinasadyang nahawakan ang puso ng babae. Oh, isipin mo, ang swerte mo ay isang bagay na pagseselosan ng iba. Sa ilalim ng itim na balabal, hinimas ni Xiaoyan ang kanyang ilong. Alam niya na kung hindi dahil sa pangyayari sa kanilang pagkabata, ang nasa hustong gulang na si Zun-er ay tretuhin siya ng parehong saloobin na ibinigay niya sa iba. Siyempre, ang mga hypothetical na kaisipang ito ay walang tubig sa harap ng katotohanan. Hihihi, tahimik niyang pinasok ang puso ng isang batang babae sa kanyang pinakamarupok na sandali at hindi sinasadyang nag-iwan ng alaala na binubuo lamang ng kanya sa loob ng kanyang puso. Bahagyang tumawa ng may pagmamalaki, itinago ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at pinahintulutan si Yao Lao na kontrolin ang kanyang katawan. Mabilis na bumaril ang kanyang katawan patungo sa tahanan ng Shao Clan. Nang marating niya ang tahanan ng Shao Clan, maingat na iniwasan ni Xiaoyan ang courtyard kung saan naruroon ang kwarto ni Zun-er para hindi siya alertuhan tungkol sa presensya nito. Dama pa siya sa looban malapit sa kanyang silid at nagmamadaling pumasok sa kanyang silid, marahang isinara ang pinto sa kanyang likuran habang ginagawa niya iyon. Sa kanyang silid, nagmamadaling tinanggal ni Xiaoyan ang itim na balabal at inilagay ito sa loob ng storage ring. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Mahina siyang nahiga sa kanyang kama at tamad na bamulong sa sarili. Nako, napakagandang gabi. Sa madaling araw ng susunod na araw sa tahanan ng GLI clan. Malungkot at nakakatakot ang kasalukuyang ekspresyon ni GLIB. Mga hibla ng malamig na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na ikinasindak ng nakaluhod na magandang babaeng katulong na nanginginig sa takot. Iniwas ang kanyang malamig na tingin sa buong silid kung saan naninirahan si Liu Shi, ang malutong na sinabi ni GLIB. Sinabi mo na nawawala si Liu Shi. Oo, pinuno ng angkan. Kahapon, ang hamak na lingkod na ito ay biglang nahimatay ng walang dahilan at nagising na lamang kinaumagahan. Si Master Liu Shi ay nawawala na noon. Ang hamak na lingkod na ito ay nagtanong sa mga gwardya sa labas ngunit hindi rin nila nakita si Master Liu Shi. Maingat na sabi ng babaeng katulong habang nanginginig sa takot. Mula nang bumalik siya sa kanyang silid kahapon ng gabi, hindi ko na siya nakitang umalis. At saka, may mga daw si level guard na nakapost sa dalawang pasukan sa tahanan ng GLI clan. Sa kakayahan ni Liu Shi hindi siya makakaalis sa lugar nang walang nakakapansin. Hindi rin alam ng babaeng ito. Namula ang mukha ng alilang babae. Natatakot siya na si GLIB ang sisihin sa kanya. Naramdaman ni GLIB na kumaibot ang gilid ng kanyang mga mata. Gulong-gulo ang kanyang damdamin nang huminga siya ng malalim at hindi pinansin ang nanginginig na katulong na babae. Dahan-dahan siyang naglakad sa bawat sulok ng kwarto. Nang makita ang kilos ni GLIB, hindi naglakas loob na magsalita ang alilang babae. Ang nakaluhod niyang katawan ay hindi man lang ng ahas gumalaw kahit isang pulgada. Habang naglalakad siya sa tahimik na kwarto, biglang huminto si GLIB sa isang sulok. Napatitig ang kanyang mga mata sa maliit na tumpok ng abo sa sulok ng silid. Sa sobrang tibok ng puso niya, yumuko si GLIB. Ginamit niya ang kanyang daliri upang i-extract ang ilang pulbos at sinipsip ito sa ilalim ng kanyang ilong. Kaagad, ang malamig na ekspresyon ay napalitan ng takot. Nagpakawala ng malalim na hininga si GLIB. Bigla niyang naramdaman na medyo namamanhid ang kanyang mga paa. Isang malamig na pakiramdam ang dahan-dahan ngunit hindi mapigil na lumalabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Liu Shi ay talagang pinatay sa ilalim ng aking ilong.
Battle Through the Heavens. Kabanata 72. Magnakaw. Sa oras na nagising si Xiaoyan mula sa kanyang pagtulog, napakaliwanag na ng kalangitan. Ang mainit na sikat ng araw ay pumasok sa mga puwang sa bintana, na nag-iiwan ng mga spot ng liwanag sa lupa. Pagbangon, malabo ang inaantok na tingin ni Xiaoyan habang nakaupo sa kama at matagal na nakatitig sa kawalan bago tuluyang maalis ang kanyang pagnanais na magpatuloy sa pagtulog. Umiling-iling siya, tamad siyang bumangon sa kama at random na naghilamos ng mukha. Nang matapos ang kanyang paglalaba, isang mahinang katok ang kumatok mula sa pinto. Sinamahan ito ng malambot at banayad na boses ng isang binibini. Senior Brother Xiaoyan, hindi ka pa ba nagising? Nang marinig ang boses na ito, nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan. Mabilis niyang pinunasan ang basa sa kanyang mukha at naglakad patungo sa pinto. Tumili ang pinto nang dahan-dahan niya itong binuksan. Matapos buksan ang pinto, isang nakasisilaw na ilaw ang biglang bumaril sa silid, na naging sanhi ng nakagawian na pagpikit ni Xiaoyan. Maya-maya, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at inilipat ang tingin sa babaeng naka-gray na tahimik na nakatayo sa may pintuan. Ngayon, si Zun ay muling nakasuot ng berde. Ang kanyang angkop na damit ay tumugma sa kanyang malalotes na pagpipino, na nagudyok sa binata sa silid na magbigay ng papuri sa kanyang puso. Matapos ang random na pag-scan sa maselang at payat na katawan ni Zun, sa wakas ay damapo ang kanyang tingin sa bahagyang maputlang Kat-Anji tanging maliit na mukha. Hindi napigilan ng kanyang mga kilay ang pagkunot ng noo. Anong nangyari? Na may kaakit-akit na malalaking mata na nakatutok sa ekspresyon ni Xiaoyan at walang nakita kundi paratang. Agad na sumagot si Zun na may ngiti. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ito malaking bagay. Hindi maganda ang pakiramdam. Nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan habang papalabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, biglang hinawakan ng kanyang palad ang maliit na kamay ni Zun. Isang mahina at mainit na Daoqi sa ilalim ng kontrol ng kanyang espiritual na pangunawa, dahan-daw ang umikot sa katawan ni Zun. Ilang sandali pa, walang ekspresyong kinuha ni Xiaoyan ang kanyang Daoqi at nagbuntong hininga sa kanyang puso. Tila ang lihim na pamamaraan na ginamit ni Zun kagabi ay lubhang nakakapagod. Sa katawan niya ngayon, medyo mahinang Daoqi lang ang dumadaloy. Maliwanag, ito ang resulta ng paggamit ng lihim na pamamaraan. Sa madaling araw, maraming miyembro ng clan ang nagising para mag-practice. Napuno ng inggit ang grupong ito nang makitang hawak ni Xiaoyan ang mga kamay ni Zun habang nakatayo sa may pintuan. Senior Brother Xiaoyan. Bahagyang bamulong ang isang pulang mukha na si Zun habang nagpupumilit na pakawalan ang kanyang mga kamay. Wala akong ideya kung ano ang ginawa mo. Paano ka magiging mahina? Ibinaba ang maliit na kamay ni Zun, pinatigas ni Xiaoyan ang kanyang mukha at marahang sinabi. Matapos tingnan ng matatalinong malalaking mata ang mukha ni Xiaoyan at muli ay walang nakita, lihim na nakahinga ng maluwag si Zun at ngumiti. Kahapon sinubukan kong sanayin ang isang Dao technique na lumampas sa level ko at ito ang resulta. Magiging maayos din ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Senior Brother Xiaoyan na huwag mag-alala. Inikot ang kanyang mga mata, naiiling na lamang ni Xiaoyan ang kanyang ulo habang sinasamahan niya si Zun sa almusal. Pagkatapos noon, humanap siya ng dahilan at palihim na umalis sa clan. Naglakad ng walang patutunguhan si Xiaoyan sa Wutan City at casual na nagtanong tungkol sa mga balita sa GLI clan. Ang pagkawala ni Liu Shi ay tiyak na magdudulot ng ilang sensasyon sa loob ng GLI clan. Salungat sa kanyang inaasahan, gayunpaman, wala siyang matuklasan na anumang abnormalidad sa angkan ng GLI. Ang mga pamilihan ay patuloy na umaandar at ang nakapagpapagaling na gamot ay patuloy na naibenta. Walang pinagkaiba. Hihihi. Hindi nakakagulat na ang GLIB na ito ay isang pinuno ng clan. Kaya niyang pigilan ang balitang ito. Gayunpaman, maaari niyang sugpuin ito ng isang araw ngunit hindi niya ito magagawa magpakailanman. Kapag naubos na ang natitirang gamot sa pagpapagaling, gusto kong makita kung ano ang magagawa niya. Malamig na tumawa si Xiaoyan bago tumungo sa primer auction house sa gitna ng lungsod. Sa isang liblib na lugar sa labas ng auction house,
Nagsuot ng itim na balabal si Xiaoyan gaya ng lagi niyang ginagawa at pumasok sa abalang auction house. Pagpasok sa auction house, magalang na dinala si Xiaoyan sa VIP room ng isang magandang babaeng waiter. Naghintay siya ng ilang sandali bago lumitaw ang magandang mukhang Yafei na nakangiti sa harap ni Xiaoyan. Hahaha, isang mahalagang bisita. Little brother Xiaoyan, ano ang nagdadala sa iyo sa auction house? Iniangat niya ang isang kaldero ng tsaa. Personal niyang iniyuko ang kanyang katawan at binuhusan ng isang tasa ng tsaa si Xiaoyan habang nagsasalita siya. Sinadya man ito o kung hindi man, ang kaakit-akit na Snow White na balat sa dibdib ni Yanfei ay lumitaw at nawala habang iniyuko niya ang kanyang katawan para magbuhos ng tsaa. Nagdulot ito ng pagtitig ng mga mata dito. Halos mawala ang tingin ni Xiaoyan sa napakagandang tanawin ngunit ginamit niya ang kanyang medyo malakas na paghahangad at nagawang ilihis ang kanyang tingin ng may tuyong ubo. Ang kanyang tingin ay hindi umalis sa kanyang tasa ng tsaa habang inilabas niya ang isang madilim na pulang singsing na imbakan mula sa kanyang bulsa sa dibdib at kumuha ng 5 maliliit na bote ng jade mula dito. Sa isang walang malasakit na tinig, sinabi niya, "Ngayon, narito ako upang tuparin ang ating kasunduan." Dahil alam na ni Yafei ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, hindi na hinayaan ni Xiaoyan na magsalita si Yao Lao para sa kanya at ginamit na lang niya ang kanyang batang boses. Hindi iniwan ng tingin ni Yafei ang maliliit na bote ng jade sa kanilang hitsura. Lumitaw ang kaligayahan sa kanyang kaakit-akit na mukha. Si Yafei ay eleganteng umupo sa upuan sa tabi ni Xiaoyan. Maingat niyang kinuha ang isa sa mga bote ng jade at tinimbang ito ng may pantay na pangangalaga. Pagkatapos nito, bahagyang binuksan niya ang bote. Isang kulay berdeng bilog na tableta ang malikot na inilabas mula sa bote. Huminga ng malalim sa nakagagamot na amoy na umaatake sa kanyang butas ng ilong, nanliit ang magagandang mata ni Yafei. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay maingat na ibinalik ni Yafei ang tableta sa bote. Binigyan niya ng nakakaakit at magandang ngiti si Xiaoyan na nasa tabi niya. Mukhang nakahanda na si Little Brother Xiaoyan na kumilos laban sa angkan ng GLI. Kung hindi, bakit ka pupunta para tapusin ang deal natin nang wala sa panahon? Nang marinig niya ito, nagkibit balikat siya, hindi itinanggi o kinikilala. Naglabas siya ng isa pang scroll na naglalaman ng mga pangalan ng ilang sangkap na panggamot. Ang mga sangkap na panggamot na ito ay may kakayahang mabawi ang lakas ng isang tao. Natural, ito ay inihanda para kay Zun-er. Nang makita ni Xiaoyan ang kanyang mahina at maputlang mukha, naramdaman ni Xiaoyan ang sakit sa kanyang puso. Sa pagtanggap ng scroll mula kay Xiaoyan, alam ni Yafei, na nagkaroon ng maraming ganoong karanasan, ang kahulugan ni Xiaoyan. Nang walang anumang hindi kinakailangang mga salita, nagpatuloy siya sa pagtawag ng isang babaeng waiter at kinuha siya upang mabilis na ihanda ang nasa listahan. Nakaupo sa tahimik na VIP room, si Xiaoyan, na kanina pa tahimik, ay biglang nagsabi. Mukhang nagpunta ang GLI clan sa ibang mga lungsod para maghanap ng bagong mapagkukunan ng mga sangkap na panggamot. Ang GLI clan ay nakikipagtulungan na ngayon sa isang supplier ng gamot sa Taylan City, gayunpaman, ang presyo ng mga gamot na sangkap na binili nila mula doon ay 4 na beses na mas mahal kaysa sa Wutan City. Tumanggo si Yafei at nakangiting sumang-ayon. Upang isipin na sila ay payag. Mapanuksong umiling-iling, nagpatuloy si Xiaoyan ng nakangiti. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang impormasyon sa transportasyon ng mga gamot na ito? Nang marinig ito, nanginginig ang kamay ni Yafei na may hawak na tasa ng tsaa. Ang kanyang magagandang mata ay tumitig sa binata sa tabi niya nang may pagtataka at sinabing, "Ano ang balak mong gawin? Magnakaw." Pagkatapos ng mapait na ngiti, muling bumantong hininga si Yafei. Ang GLI clan ay talagang hindi pinalad na makatagpo ng isang maliit na halimaw na tulad mo. Umiling si Yafei, na tahimik. Sa wakas ay tumayo siya at pumunta sa kwarto sa likuran niya. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay lumabas siya na may dalang scroll at ibinigay ito kay Xiaoyan. Tahimik siyang bumulong. Nakatanggap ako ng ilang impormasyon mula sa auction house sa Taylan City. 2 araw na ang nakalipas, ang GLI clan ay muling bumili ng 400,000 gintong barya na halaga ng mga sangkap na panggamot.
Ang batch ng mga sangkap na ito ng gamot ay dapat makarating sa Wutan City ngayong hapon. Ang GLI clan ay nagbayad lamang ng 100,000 gintong barya bilang deposito para sa batch na ito ng mga sangkap na panggamot. Ang natitirang 300,000 gintong barya ay nasa utang. Ang nagpoprotekta sa mga sangkap ng gamot ay ang mga mandirigma ng GLI clan, 3 daoshi at 1 dadaoshi. Mayroon ding ilang dosenang gwardya na may kahit 1 daoshi na lakas. 400,000. Ang laking halaga. Nakangiting sabi ni Xiaoyan habang idineposito ang scroll sa storage ring. Unti-unting lumalamig ang tawa niya. Kung ang pangkat ng mga sangkap na panggamot na ito ay nawala, iniisip ko kung paano nila sasagutin ang tagapagtustos ng gamot. Dahil ang kasalukuyang GLI clan ay malapit ng mabangkarote, ang 300,000 gintong kredito ang magiging huling dagok nito. Pag-angat ng ulo, pinanood ni Xiaoyan ang isang babaeng waiter na kakapasok lang. Matapos ay cup ang isang kamay sa kabila at pasalamatan si Yafei, pumunta siya sa harap at tinanggap ang mga sangkap na panggamot bago lumabas ng bulwagan ng walang pabalik-balik na sulyap. Nakaupo sa upuan at pinapanood ang mapagpasyang paraan ng pag-alis ni Xiaoyan, tumawa ng mapait si Yafei at umiling. Marahan siyang bumuntong hininga. Ang mga kilos ng batang ito ay hindi tumutugma sa kanyang edad. Ang matandang iyon, si GLIB, ay malamang na nasa matinding problema. Battle Through the Heavens. Kabanata 73. Gitnang pagkasira ng medisina. 7 o 8 karwahe na hinihila ng kabayo ay dahan-daang bumabagtas sa kalsada sa ilalim ng nakakapasong araw ng init ng tanghali. Sa sobrang init nito, ang mga gwardya sa paligid ng mga kariton ay basang-basa sa pinong ambon ng pawis at naliligalig na mga boses ang lumabas mula sa mga karwahe. Bahagi ng escort team si GLI No, isang 3-star na si Dadoshi at isa sa 2 elder ng GLI clan, ay itinuturing na isa sa pinakamalakas sa loob ng Wutan City. Sa kanyang lakas, ang pagkakaroon niya ng personal na pag-escort sa mga sangkap na panggamot ay nagpatingkad sa kahalagahan ng mga ito sa angkan. Gayunpaman, mukhang si GLI No ay walang natanggap na balita tungkol sa pagkawala ni Liu Shi, kung hindi ay agad na ibinalik ng elder ang mga mamahaling sangkap. Naka-cross-leg si GLI No sa isa sa mga karwahe na hinihila ng kabayo. Hindi alintana kung gaano kalakas ang mga karwahe na itinapon at nanginginig, hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Palibhasa'y namuhay sa karangyan at ginhawa sa loob ng ilang panahon, siya ay naiinip pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay. Lahat ng ito ay dahil sa mapahamak na Shao clan na iyon. Maya-maya, sisirain ko kayong lahat. Napatikip ng ngipin si GLI No at galit na bamulong. Pagkatapos ay bahagyang ibinaling niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang maayos na nakasalansan na mga sangkap ng gamot sa isang bintana sa likuran niya. Baka sa kanyang walang ekspresyong mukha ang kawalan ng kakayahan. Bagamat tiyak na gagawing mas maginhawa ng transportasyon ang mga singsing sa imbakan, ang isang mababang uri ng singsing ay mayroon lamang 2 o 3 metro kubiko na halaga ng espasyo at upang ganap na maimbak ang lahat ng mga sangkap na panggamot ay kakailanganin nito ng hindi bababa sa 5 mababang uri ng mga singsing na imbakan. Ang mga singsing na ito ay bihira at mahal, at maging ang buong GLI clan ay may 2. Kaya, maaari lamang nilang gamitin ang masalimuot na paraan ng mga karwahe upang dalhin ang mga sangkap. Pagod na kumukurap ang kanyang mga mata, si GLI No, na nagsimulang matulog, ay napagtanto na ang karwahe sa harapan ay biglang huminto. Nanginginig sa hangin ang mahinang galit na sigaw. Nakakunot ang kanyang mga kilay, tatawag na sana si GLI No ng isang tao upang imbestigahan ang nangyari, nang dumating ang isang gwardya ng angkan ng GLI na nagmamadali mula sa harapan. Agad niyang iniulat, "Elder, may lalaking nakabalabal na itim na humaharang sa aming dinadaanan." Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni GLI No. Ngayong nakapasok na sila sa teritoryo ng Wutang City, sino ang mga ngahas na harangin sila? Sa malamig na kislap na lumilitaw sa kanyang mga mata, bahagyang tumanggaw si GLI No sa kanyang ulo at bumaba sa karwahe ng kabayo. Mabilis niyang tinungo ang direksyon ng convoy at sa wakas ay nakita niya ang isang lalaking nakaitim na nakabalabal na nakaupo sa isang malaking bato sa gitna ng kalsada. Bagamat hindi niya makita ang mukha ng lalaking nakaitim na balabal, ramdam niya ang masamang balak mula sa titig ng lalaking nakaitim na balabal.
Sino ka? Bakit ka humaharang sa dinadaanan namin? Nilaibat ng tingin ni Giuliano no ang lalaking nakaitim na balabal bago nagtanong sa malalim na boses. Dapat ay miyembro kayo ng Giulai clan, hindi ba? Isang matandang boses ang nakatakas mula sa ibaba ng itim na balabal. Namula ang mukha ni Giuliano. Sa malungkot na ekspresyon, ikanaway niya ang kanyang braso. Ang 12 ng mga gwardya sa likod niya ay agad na naglabas ng kanilang mga sandata mula sa kanilang baywang at tinitigan ng masama ang hindi kilalang at misteryosong lalaking nakabalabal na itim. Well, mukhang tama ako. Sa pagtingin sa reaksyon mula kay Giuliano, ang nakaitim na lalaking nakabalabal ay ngumiti lang at tumalon mula sa malaking bato bago naglakad patungo sa convoy. Malamig na pinagmamasdan ang paparating na lalaking nakaitim na balabal. Kinuha ni Giuliano ang isang malaking busog at palaso mula sa bantay sa tabi niya. Hinailan niya ang bowstring at yumoko ang bow na parang PC. Nang pakawalan, ang arrow ay nag-transform sa isang mabangis na hangin at bumaril patungo sa lalamunan ng lalaking nakaitim na balabal. Kasabay ng palaso ay isang nakakatakot na sipol ng hangin. Nang 1 metro na ang layo mula sa lalaking nakasuot ng itim, gayunpaman, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga puting apoy, na ginawang itim na abo ang palaso sa sandaling dumampi ito sa apoy. Habang pinapanood ang eksena sa harapan niya, nagbago ang kulay ng mukha ni Giuliano. Isang pagkabalisa ang nagsimulang bumangon mula sa loob niya. Lumilitaw na ang lalaking nakaitim na balabal sa kanyang harapan ay hindi mas mahina kaysa sa isang dadoshi. Dahan-daang nagpakawala ng kanyang hininga, kinuha ni Giuliano ang isang malalim na asol na mahabang sibat mula sa isang gwardya sa likod niya. Isang malabong asol na dauchi ang lumabas sa kanyang katawan. Kaagad, ang hangin sa paligid ay naging mas mahalumigmig. Maliwanag, ang kanyang chi method ay ang madilim at malamig na elemento ng tubig. Hawak ang mahabang sibat, tinitigan ni Giuliano ang lalaking nakaitim na balabal. Bahagya niyang inayos ang katawan bago biglang tumalon sa lupa. Ang kanyang katawan ay naging isang asol na liwanag, nagmamadaling pasulong at papalapit sa lalaking nakaitim na balabal. Sa himpapawid, napanatili ni Giuliano ang isang magalang na mukha habang ang mahabang sibat ay biglang at marahas na yumanig. Ang dauchi sa ibabaw nito ay kumikinang ng napakatalino. Sa isang vibration ng sibat, mga alingaw-ngaw ang sumunod. Overlapping waves. Ang overlapping waves isang Luo Zuan Dao technique, ay ang pinakamalakas na teknik na ganap na makontrol ni Giuliano. Ang kanyang mahabang panahon ng pagsasanay ay nagbigay daan sa kanya upang maging ganap ang Dao teknik na ito. Palibhas ay pinakawalan sa buong puwersa nito, ang lakas na kahit isang 6 na bituin na si Dadoshi ay hindi mangangahas na maliitin ito. Kasunod ng sigaw mula kay Giuliano, isang malaking asol na alon na binubuo ng enerhiya na ibinubuga mula sa loob ng nagniningning na asol na mahabang baras. Ang napakalaking alon ng enerhiya ay tumaas ng mataas sa langit bago biglang sumulpot patungo sa nakaugat na lalaking nakabalabal na itim. Sa paligid ng convoy, bumugso ang mapagmataas na tagay nang makitang ibinunyag ng kanilang nakatatanda ang kanyang maladyos na lakas. Sa buong paglalakbay nila, ang grupo ay nakatagpo ng 2 magnanakaw, ngunit bawat isa sa kanila ay napatay lahat sa ilalim ng sibat ni Giuliano. Sa mata ng karamihan ng mga tao, isa pang biktima ang malapit ng madagdagan. Ang malaking asol na alon ay gamulong sa abot tanaw. Sa loob nito, biglang lumawak ang isang maliit na ilaw. Tulad ng kidlat, isang mahabang sibat ang bumaril patungo sa ulo ng lalaking nakaitim na balabal. Mamatay. Nang makitang malapit nang maabot ang target, sumilay ang masamang ekspresyon sa mukha ni Giuliano habang malamig siyang ngumiti. Hindi mapigil ang bumulwak ang enerhiya mula sa sibat sa kanyang kamay. Nang akmang hahampasin ng mahabang pamalo ang kanyang takip sa bungo, dahan-dahang itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang ulo. Ang imahe ng isang maislan at magandang mukha ay nahayag sa ilalim ng sikat ng araw ay nakatatak sa mga mata ni Giuliano. Ito. Ang bastos ba na iyon mula sa Shao Clan? Nakilala ang pamilyar na mukha. Nanliit ang mga mata ni Giuliano at agad na lumaki ang kanyang hangarin sa pagpatay. Ang mahabang sibat ay lalong lumalapit. Nang malapit na itong makipag-ugnayan, gayunpaman, isang puting apoy ang biglang damaloy mula sa katawan ng lalaking nakaitim na balabal. Sa wakas,
Ito ay kumilos bilang isang pinagmulan ng apoy at tumangay patungo kay GLI No, na nasa himpapawid. Ang puting apoy ay kumislap sa abot tanaw at lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang balat. Kaagad, nawala ang alon, sibat, at tao. Sa kalsada, biglang natigil ang hiyawan. Ang mga bantay ng GLI clan, tulad ng isang pato na bali ang leeg, ay lumaki ang kanilang mga bibig at nag-hyperventilate. Ang yabang sa kanilang mga mukha ay unti-unting napalitan ng takot. Nang muling bumaling ang kanilang tingin sa lalaking nakaitim na balabal, ang takot sa loob ay parang kung paano tumingin sa isang halimaw. Iniskan ang mga gwardya ng walang pakialam, dahan-dahang iniabot ng lalaking nakaitim ang kanyang kamay. Lumitaw ang ilang puting apoy. Sa pagdilat ng kanyang daliri, ang apoy ay bumaril at bahagyang bumagsak sa mga karwahe sa ilalim ng mga tingin ng lahat. Boom! Sa isang muffled na putok, ang mga karwahe ng kabayo at ang mga sangkap na panggamot ay sabay-sabay na nagliyab at naging abo sa harap ng mapurol na tingin ng lahat. Battle Through the Heavens. Kabanata 74. Mahina ang pananaw. Ano? Lahat ng sangkap na panggamot ay sinira ng isang tao. Ang galit na dagandong sa loob ng malaking bulwagan ay halos gumuho ang bubong. Ang nanginginig na gwardya na lumuhad sa harap ni GLIB ay puno ng takot ang mukha habang nilulunok niya ang sarili niyang laway. Nanginginig sa takot, sinabi niya. Ang pangalawang elder ay pinatay din ng isa na some-iron ng gamot. Biglang nanlamig ang galit na mukha ni GLIB. Bumagsak ang mukha niya at nanghihina ang mga paa nang bumagsak siya pabalik, sa upuan sa likod niya. Si GLI No ay isa sa 3 dadaushi ng GLI clan. Ang kanyang pagkamatay ay nakadagdag sa kaguluhan na kasalukuyang kinakaharap ng GLI clan. Nang makita ang reaksyon ni GLIB, napuno rin ng pagkabalisa ang mukha ng guard na naghatid ng mensahe. Sa sandaling iyon, naalala ng kanyang isip ang nakakatakot na lakas ng itim na nakabalabal na lalaki. Mahirap isipin na ang pangalawang elder, isang 3-star dadaushi, ay talagang susunugan ng misteryosong lalaki. Ang nakakatakot na eksena ay nagbigay sa mga naruroon ng tunay na lasa ng takot. Sino ang pumatay sa pangalawang elder? Makalipas ang ilang minutong katahimikan, sa wakas ay nagsimulang gumaling si GLIB. Ang kanyang bahagyang paos na boses ay nagpahayag kung gaano kalaki ang dagok ng pagkamatay ni GLI No para sa kanya. Wala akong ideya. Noon, ang lalaki ay nakasuot ng itim na balabal kaya walang nakakita sa kanyang mukha. Ngunit na-control niya ang ilang uri ng puting apoy, na siya ring apoy na pumatay sa ilalim ng ikalawang elder. Umiling ang guard at mahinang sumagot. Isang itim na balabal. Kinokontrol ang puting apoy. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagbago ang mukha ni GLIB. Ang pagmamanipula ng apoy upang saktan ang kaaway ay ang kagustuhan ng isang alchemist. At ang nag-iisang alchemist na nagkaroon ng anumang awayan sa GLI clan at nagtataglay ng lakas para madaling patayin si GLI No. Lahat ng pamantayang ito ay nagdulot ng isang imahe ng itim na balabal na alchemist na hindi sinasadyang nakilala niya sa auction house na pumasok sa kanyang isipan. Naalala ang magalang na paraan na ipinakita ni Yafe at Guni sa itim na balabal na alchemist, si GLIB ay biglang nakaramdam ng kapitan sa kanyang bibig. Mali sila sa simula. Noon, dahil lamang sa isang pahayag mula kay Liu Shi, naisip nila na ang Shao Clan ay sapat na maswerte na kumuha ng isang baguhang alchemist. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagsabi sa kanila na ang alchemist ng Shao Clan ay mas malakas kaysa sa walang kakayahan na si Liu Shi. Dahan-dahang umiling si GLIB habang ang malisyosong galit ay sumilay sa kanyang mga mata. Nawasak ang 400,000 gintong barya na halaga ng mga sangkap na panggamot at higit pa rito, may utang pa silang 300,000 gintong barya sa supplier ng medicinal ingredients sa Talan City dahil sa mga problema sa cash flow. Orihinal na nilayon ni GLIB na pinuhin ang batch na ito ng mga sangkap na panggamot upang maging gamot sa pagpapagaling at ibenta ang gamot para mabayaran ang utang. Sa pinakabagong pag-unlad, lahat ng kanyang mga plano ay nasira. Ang medicinal supplier na nagtrabaho sa GLI clan ay may malaking impluwensya at lakas sa Talan City. Kapag nalaman nilang nasira ang mga gamot, tiyak na magpapadala sila ng maningil sa kanilang utang. Gayunpaman, dahil naubos na ang kaban ng angkan ng GLI,
paano sila makakahanap ng ganoong kalaking pera? Kung nabigo silang makalakam ng pera, ang reputasyon ng GLI clan ay ganap na masisira ng kaganapang ito. Kalokohan. Hindi makaisip ng solusyon, galit na hinampes ni GLIB ang kanyang palad sa mesa sa tabi niya. Agad na nabasag ang itim na mesa na gawa sa kahoy at isang pirasong kahoy ang tumama sa mukha ng isang gwardya na nakatayo sa gilid. Napatikip na lang ng ngipin ang huli at nakatiis. Nakahinga ng maluwag, pilit na pinigilan ni GLIB ang puot at malisyosong hinanakit sa Shao Clan sa kanyang puso. Nakipagkamay siya at sadyang umaktong mahinahon habang sinasabi. Ipamahagi ang lahat ng natitirang gamot sa pagpapagaling sa bodega sa lahat ng pamilihan. Isa pa, gusto kong manahimik ang lahat sa lahat ng nangyari ngayon. Kung sino man ang magpakalat ng balitang ito, sila ay parurusahan alinsunod sa mga alituntunin ng angkan. Oo, bahagyang nanginig ang katawan ng gwardya bago ito magalang na sumagot. Pagkatapos nito, tumayo siya at mabilis na lumabas ng bulwagan. Nakatitig sa bakanteng malaking bulwagan, pagod na napasandal si GLIB sa upuan. Sa pagkakataong ito, kahit na ang GLI clan ay nakaligtas, ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan. Mula noon, magiging mahirap na makipaglaban sa Shao Clan. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si GLIB. Sa hindi malamang dahilan, nagsimula siyang magsisi sa pagsisimula ng hidwaan sa Shao Clan noon. Gayunpaman, medyo huli na ang pagsisisi na ito. Matapos ayusin ang ilang iba pang mga bagay, itinapon ni Xiaoyan ang kanyang disguise at mabilis na bumalik sa kanyang angkan. Hiniling niya kay Yao Lao na pinuhin ang ilang strength recovering pills bago mabilis na ihatid ang mga ito kay Zon-er. Nang makitang hinahaplos ng dalaga ang mga table tas at ang bahagyang mapupula nitong mga mata, tumanggap si Xiaoyan ng malaking pagpapalakas sa kanyang kumpiyansa. Ilang araw matapos sirain ni Xiaoyan ang mga sangkap na panggamot ng GLI clan, patuloy na nananatiling kalmado ang Wutan City sa ibabaw. Gayunpaman, ang mas mapagmasid na mga tao ay nagsimulang matanto na ang mga miyembro ng GLI clan na nagdudulot ng gulo malapit sa palengke ng Shao Clan ay tahimik na nawala. Nabawasan na rin ang kanilang karaniwang kay-abangan. Sa harap ng hindi maipaliwanag na mga aksyon ng GLI clan, ang ilang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng kaunting kainahinala. Ang silid ng pagpupulong ng Shao Clan. Ano ang sinusubukang gawin ng GLI clan sa mga araw na ito? Sinusubukan ba nilang bigyan tayo ng impresyon ng pagiging mahina? Matapos makatanggap ng iba't ibang dami ng impormasyon sa nakalipas na mga araw, si Xiao Zhan ay nakakunot ang kanyang mga kilay habang nakikipag-usap sa tatlong matatanda sa bulwagan. Puno ng hinala ang mukha niya. Sa pagpapalitan ng tingin sa isa't isa, sabay-sabay na umiling ang tatlong matatanda. Pagkatapos ng malalim na huni, dahan-daang nagsalita ang unang elder. Maaaring hindi ganoon kadali ang abnormalidad na ito. Tusong tao si GLIB. Maaaring may mga plano siya. Mas mabuting maging maingat. Tumanggaw si Xiao Zhan. Naturally, bilang isang masinop na tao, hindi siya magpapahinga sa harap ng mga aksyon ng GLI clan. Inilipat ang kanyang tingin, walang magawang umiling si Xiao Zhan kay Xiaoyan na halos humidlip sa kanyang upuan. Ang bastos ay tila hindi makapagpakita ng anumang interes sa mga usapin ng angkan. Yan nakilala mo ba ang iginagalang na matanda kamakailan? Random na tanong ni Xiao Zhan habang itinataas ang tasa ng tsaa sa bibig at humigop. Nang marinig ang tanong ni Xiao Zhan, inilipat din ng tatlong matatanda ang kanilang tingin kay Xiaoyan. Ang kahalagahan ng iginagalang na elder na iyon sa Shao Clan ay naunawaan kahit hindi sinasabi. Gayunpaman, lumilitaw na si Xiaoyan lamang sa buong Shao Clan ang pinapaboran. Walang ibang tao ang nagkaroon ng pagkakataong makatagpo ng mag-isa ang iginagalang na matanda. Nang makita kung paano natamasa ni Xiaoyan ang gayong pribilehiyo, ang lahat ay napuno ng inggit. Tamad na itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga talukap ng mata, sinabi ni Xiaoyan na may naiinip na boses. Nakita ko na siya. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagpatuloy siya. Balak niya akong kunin bilang kanyang disipulo. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, ang kamay ni Xiao Zhan na nag-angat ng tasa ng tsaa ay nanlamig. Inangat niya ang mukha na puno ng emosyon at tinitigan ang binata na napayuko sa kanyang upuan.
Napalunok siya ng laway, hindi makapaniwalang nagtanong. Sinabi mo bang gusto kanyang kunin bilang kanyang alagad? Nakataas ang kanyang mga talukap at pinagmamasdan ang mukha ni Xiaozan na puno ng kaligayahan at kasabikan, habang ang mga mukha ng tatlong matanda ay nakakunot ang noo, si Xiaoyan ay tumanggaw ng tamad. Mabuti. 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 Namumula ang mukha, inubos ni Xiaozan ang kanyang tasa ng tsaa ng sabay-sabay at tuwang-tuwang tumayo. Palakad-lakad siya sa kwarto at sabik na pinunasan ang mga kamay. Alam kong hindi ordinaryong tao ang anak ko. Kalokohan, kung sino man ang maglakas loob na tawagin ang anak ko na baldado sa hinaharap ay personal kong papatayin. Habang pinapanood ang nababagabag na paraan ni Xiaozan, walang magawang umiling si Xiaoyan at mahinang sinabing. Sa kalahating buwan, aalis ako para magsanay kasama ang guro. Natatakot ako na mahigit 1 taon bago ako bumalik. Natigilan si Xiaozan. Nabawasan ang ngiti sa kanyang mukha habang nakataas ang kanyang kilay at nag-aalangan na nagtanong. Wala ka bang planong kumuha ng entrance exam para sa Jianan Academy? Ang Jianan ay isang kilalang nangungunang akademya sa buong kontinente ng Daoqi. Kung makakapag-enroll ka doon, tiyak na makikinabang ito sa iyo. Kukuha ako ng entrance exam, ngunit maaari kong laktawan ng 1 o 2 taon. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at ngumiti ng walang pakialam. Bagaman mahusay ang Jianan Academy, hindi nila ako matutulungan na malampasan ang Nolanyan Run sa loob ng wala pang 2 taon. Napangiti si Xiaoyan habang ang kanyang tingin ay dumaan sa buong bulwagan. Noon, dinurog ng mayabang na babaeng iyon ang natitirang pride niya sa mismong lugar na ito. Nang marinig ang pangalang bawal kay Xiaoyan, nanginginig ang mukha ni Xiaozan at natahimik siya. Pagtayo, tamad na iniunat ni Xiaoyan ang kanyang mga braso at kinulong ang likod ng kanyang ulo habang dahan-dahan siyang lumabas ng malaking bulwagan. Lumutang ang mahinang tawa ng binata sa malaking bulwagan. Dahil nangako ako noon, kailangan kong tuparin ang aking salita at makilala siya. Hahaha. Hindi naman sa gusto kong tingnan niya ako sa mas magandang liwanag, gusto ko lang sabihin sa kanya na ang kanyang pag-iintindi ay kakila-kilabot kapag nakilala ko siya. Battle Through the Heavens. Kabanata 75. Ang kalagayan ng GLI Clan. Habang dahan-daang lumipas ang mga sumunod na araw, nagsimulang bumaba ang dami ng gamot sa pagpapagaling na ibinente ng GLI Clan sa kanilang pamilihan sa Wutan City. Sa huling araw, nang sa wakas ay naibenta na ang huling bote ng gamot sa pagpapagaling, ang mga miyembro ng GLI Clan na responsable sa pagbebenta ng gamot ay walang ibang pagpipilian kundi ang nakakahiyang ngumiti sa mga mersenaryong nag-aagawan sa labas. Paumanhin. Dahil sa kakapusan ng stock, pansamantalang sarado ang tindahan namin. Natahimik ang mga mersenaryong naghahanap ng mas magandang lugar sa labas ng stall nang marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng mahabang panahon na galit na titigan ang mga manggagawa sa stall, nagsimula silang mag-away ng galit. Habang nagkakalat ang mga tao, ang ilan sa mga hindi gaanong magalang na mga customer ay paalitang inabuso ang mga nagbebenta ng gamot. Ang balita na ang angkan ng GLI ay huminto sa pagbebenta ng gamot sa pagpapagaling ay kumalat sa buong lungsod ng Wutan sa wala pang 1 oras. Ang unang reaksyon ng lahat ay pagkabigla na sinundan ng ilan na natuwa sa kanilang kasawian, ang ilan ay nalungkot, at ang ilan ay nagbuntong hininga. Nang walang suporta ng gamot sa pagpapagaling, ang GLI Clan, sa paglaban sa Xiao Clan, ay lubos na natalo. Kasunod ng kanilang miserableng pagkatalo, ang GLI Clan ay lubhang hangina at ang kanilang impluwensya sa loob ng Wutan City ay malamang na hindi makabangon sa mataas na antas ng impluwensya na kanilang tinatamasa noon. Ang tahanan ng Xiao Clan, Meeting Room. Ang GLI Clan ay nawalan ng pinagmumulan ng kanilang nakapagpapagaling na gamot. Nang marinig ang balitang dinala sa kanya ng kanyang nasasakupan, si Xiaozan ay saglit na natigilan bago biglang tumayo. Mahirap itago ang kaligayahan sa kanyang mukha. Sa kanyang pananabik, nakipagpalitan siya ng tingin sa tatlong matanda, at nakita niyang puno rin ng hindi mapigil ang kaligayahan ang kanilang mga mukha. Si Xiaozan ay agitated na gumawa ng 2 hakbang sa bulwagan. Maya-maya, sa wakas ay pinigilan niya ang kanyang kaligayahan at nakangiting tinanong ang messenger. Paano si Liu Shi, ang kanilang alchemist? Wala akong ideya.
Mula noong araw na nag-away sina Jia Liao at Young Master Xiaoyan, hindi na siya muling nakita. Nang marinig ito, nagulat si Xiaozan at ang tatlong matatanda. Palihim nilang inilipat ang kanilang tingin kay Xiaoyan, na nakaupo sa isang sulok. Bakit ka nakatingin sa akin? Wala itong kinalaman sa akin. Nang makita ang apat na pares ng mga mata na nakatingin sa kanya, inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at inosenteng sinabi. Walang magawang umiling si Xiaozan. Sa anumang kaso, hindi siya naniwala sa pagtanggi ni Xiaoyan. Walang kinalaman sa kanya. Kung gayon bakit mawawala si Liu Shi pagkatapos makipag-away sa kanya? Tama. Ang pinuno ng clan, isang miyembro ng inner circle ng Jialai clan ay hindi sinasadyang lumabas na ang pangalawang elder ng Jialai clan, si Jialai No, ay napatay ng isang itim na nakabalabal na lalaki nang siya ay nagdadala ng mga sangkap na panggamot. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sa wakas ay sinabi ng messenger sa mahinang boses. Biglang nanlamig ang mga naglalakad na paa ni Xiaozan. Iginuhit niya ang kanyang mga talukap at tumanggo bago iwinagayway ang kanyang kamay para paalisan ang mensahero. Mataman niyang tinitigan si Xiaoyan at sinabing may malawak na ngiti. Yan sa palagay ko ay walang sino man sa buong Wutan City na may kakayahang patayin ang 3-star Dadoushi Jialai No maliban sa iyong guro. Kinapa ni Xiaoyan ang kanyang ilong at bamantong hininga. Walang magawa siyang tumanggo. Talagang patay na si Jialai No. Nang marinig ang pag-amin mula kay Xiaoyan, umiling din si Xiaozan at bamantong hininga. Ang Jialai clan, na ilang dekada nang nakipaglaban sa Xiao clan, ay talagang bumagsak dahil sa isang binata. Ang pakiramdam na ito. Mapait na ngumiti si Xiaozan at sinaban. Alam ko na ang dahilan ng pagpapaabot ng kagalang-galang na elder sa kanyang tulong ay dahil sa iyo. Gayunpaman, kung may oras, mangyaring ihatid ang pasasalamat ng aming Xiao clan. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Nagkibit balikat si Xiaoyan at walang ingat na tumanggo sa kanyang ulo. Ngayon, tingnan natin kung paano sinisikap ng Jialai clan na makaahon sa gulo na ito. Tahimik na tumawa si Xiaozan. Mahirap itago ang gloating na paraan sa kanyang pagtawa. Sa kompetisyon para sa healing medicine market, ang Jialai clan ay huminto pagkatapos ng malaking pagkatalo at ang malaking pagkatalo na ito ay lubhang nagpapahina sa Jialai clan habang ang Xiao clan ay nakinabang ng malaki. Sa maikling 2 buwang ito, ang Xiao clan ay mahimalang naalis ang kanilang mga sarili mula sa kanilang unang miserableng posisyon upang manalo sa kompetisyon. Bilang karagdagan, ang 2 buwang kita mula sa gamot sa pagpapagaling ay katumbas ng kanilang taunang kita mula noon. Bukod dito, ang kanilang impluwensya sa loob ng Wutan City ay halatang nalampasan ang Jialai clan at Aoba clan. Maging ang Primer Auction House ay gumawa ng kilos ng mabuting kalooban dahil kay Xiaoyan. Sa akumulasyon ng mga salik na ito, ang Xiao clan ang may pinakamalaking lugar sa limelight sa buong Wutan City. Gayunpaman, ang alupihan ay namamatay ngunit hindi nahuhulog. Kahit na ang Jialai clan ay nakatanggap ng isang kakilakilabot na suntok, sila ay isang puwersa pa rin na hindi maaaring maliitin. Ang hukbong sandatahan na binuo ng angkan sa paglipas ng mga taon ay isang puwersang walang sino man sa Wutan City na nang-ahas na tingnan ang mababang bahagi. Alam din ng Jialai clan ang kasalukuyang impluwensya ng Xiao clan. Kaya naman, pagkatapos nilang malaman na wala ng pag-asa na magpatuloy sa pakikipagkompetensya, inipon nila ang kanilang katawan na parang makamandag na ahas at sinimulang dilaan ang kanilang mga sugat, na tila naghihintay ng pagkakataon upang wasakin ang kanilang kaaway. Gayunpaman, ang mga araw na inookupahan sa ganoong paraan ay hindi nagtagal. 2 araw matapos ipahayag ng Jialai clan ang pagtigil sa pagbebenta ng gamot sa pagpapagaling, nagpadala ang Talan City Medicinal Supplier ng grupo na pinamumunuan ng 2 Dadoushi. Agresibo silang pumasok sa tahanan ng pamilyang Jialai clan at walang pakundangan na hiniling na bayaran ni Jialai B ang 300,000 gintong barya na inutang sa kanila sa loob ng 2 araw. Ang aksyon ng Talan City Medicinal Ingredient Supplier ay katumbas ng pagpapalala ng problema para sa Jialai clan. Sa sandaling ito, gayunpaman, hindi nang ahas si Jialai binasaktan ang isang partido na hindi mas mahina kaysa sa Jialai clan kahit gaano pa siya galit. Sa makatuwid,
maaari lamang niyang lunukan ang kanyang kapitan at subukang makalakam ng pera. Pagkatapos maghanap sa buong GLI clan, gayunpaman, nakahanap lang sila ng 100,000 gintong barya. Malayo ito sa utang nila. Walang magawa, napakapal lang ni GLIB ang kanyang balat at sinubukang humiram ng pera mula sa mga kapangyarihan kung saan nagkaroon ng mas magandang relasyon ang GLI clan. Gayunpaman, mas maraming tao ang handang makibahagi sa iyong kaligayahan kaysa tumulong sa iyong kalungkutan. Nang makita ang kasalukuyang kalunos-lunos na kalagayan ng GLI clan at ang puot mula sa Shao clan, ang mga kapangyarihang iyon na dating may magandang relasyon sa GLI clan ay ayaw masangkot sa gulo. Ang pagtulong sa GLI clan ngayon ay walang alinlangang makakasakit sa tumataas na Shao clan. Bilang resulta, kahit na pagkatapos ng matinding pagsisikap, hindi nagawang makalakam ng sapat na halaga ng pera si GLIB. Sa kanyang mukha na puno ng kalungkutan, si GLIB ay umuwi at nagngangalit na parang Diyos ng digmaan. Pagkatapos nito, hindi niya sinasadyang nagpahayag ng isang nakagugulat na mungkahi. Pagbebenta sa mga pamilihan. Ang GLI clan ay may kabuuang 3 middle-sized na marketplace at 4 na small-sized marketplaces sa Wutan City. Ang mga gustong ibenta ni GLIB ay 2 sa mga marketplace na may katamtamang laki na may pinakamagandang lokasyon at kasikatan. Nang mailabas na ang mga salitang ito, malakas ang reaksyon ng mga miyembro ng GLI clan. Maging ang buong lungsod ng Wutan ay nasa estado ng pagkabigla. Ang kita mula sa 2 marketplace na ito ay karaniwang bumubuo sa kalahati ng kita ng GLI clan. Ang pagiging napilitang ibenta ang kanilang mga pamilihan ay nagpakita kung gaano sila naging desperado. Kung ang isang pamilihan ay may sapat na dami ng tao, ito ay isang pakikipagsapalaran sa negosyo na tiyak na kumikita. Gayunpaman, mayroon lamang bahagyang higit sa 10 pamilihan sa buong lungsod ng Wutan. Ang mga pamilihang ito ay karaniwang kinokontrol ng parehong GLI clan at Shao clan. Ang Aoba clan ay hindi umaasa sa isang pamilihan para sa ikabubuhay. Sa halip, ang kanilang kita ay higit sa lahat ay nagmumula sa mga underground gambling den at brothel. Sa makatuwid, matapos marinig na ang GLI clan ay nilayo na ibenta ang palengke na may pinakamagandang lokasyon, maraming tao ang natukso. Gayunpaman, pagkatapos na hamupa ang unang sigla, sila ay naging nawalan ng gana. Sa kasalukuyang lungsod ng Wutan, halos lahat ng mga tao ay pinangungunahan ng mga pamilihan ng Shao clan. Maliban sa lubhang kumikitang mga pamilihan ng Shao clan, lahat ng mga pamilihan ay maaaring masira lamang. Ang pagbili ng marketplace sa sandaling ito ay walang alinlangan na isang masamang pakikipagsapalaran sa negosyo. Higit sa lahat, ang sinumang bumili ng mga pamilihan ng GLI clan ay tiyak na makakasakit sa Shao clan. Ang mga bahagyang interesado ay walang kaunting pagpipilian kundi bawiin ang kanilang interes ng may labis na pagkabigo. Matapos ipahayag ang kanyang intensyon na ibenta ang mga pamilihan, muling nakatikim ng kahihiyan si GLIB, na orihinal na nag-akala na magkakaroon ng pagtaas ng interes. Hindi niya inaasahan na ang kasalukuyang impluwensya ng Shao clan ay umabot na sa napakagandang yugto. Sa paglapit ng 2 araw na deadline at kawalan ng kakayahang makalakam ng kinakailangang pera, si GLIB ay nagsimulang pawisan ng balisa. Nang labis na nababalisa si GLIB, lumitaw ang isang estranghero. Matapos ang buong hapon na pag-usapan ang tungkol sa presyo, ang mga pamilihan ay sa wakas ay binili ng estranghero sa murang halaga na 200,000 gintong barya. Sa harap ng sobrang malungkot na mukha ng GLIB na sinamahan ng pagpatay na layunin, ang estranghero ay nagmamayabang sa 2 kasunduan sa pagbebenta, na nakaramdam ng labis na kasiyahan. Sa pagtanggap ng 200,000 gintong barya bilang kabayaran para sa 2 palengke, ang GLI clan sa wakas ay nagawang tanggalin ang grupo mula sa tagapagtustos ng gamot na sangkap. Nang makita ang malabandet na debt collector na umaalis sa courtyard, si GLIB ay parang gustong umiyak, kahit walang luhang lumabas. Hindi nagtagal pagkatapos na paalisan ang mga namumuno sa pautang, isang miyembro ng angkan ang dumating na nagmamadaling iulat ang pinakabagong balita. Ang 2 pamilihan na kanilang ibinenta noong umaga ay nasa ilalim na ngayon ng pangalan ng Shao clan. Nang marinig ang balitang ito,
Ang sobrang galit na si GLIB ay natigilan saglit bago tuluyang umubo ng dugo at nahimatay. Nang mapanood si GLIB na nagmamadaling dinala sa silid, napabuntong hininga ang lahat ng miyembro ng GLI clan. Mula noon, ang GLI clan ay hinatulan na maging pangalawang rate ng kapangyarihan sa Wotan City.